Nahihirapan ka bang maghanap ng credible reference para sa RRL mo? O nakahanap ka na ng reference pero hindi mo sure kung credible ba yon? Para sa'yo ang video na to. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba makakahanap ng credible references sa Google. Kung gusto mo ng pinakamadaling paraan para makahanap ng reference, sa Google ka mag-search. Oo, pinakamadali. Pero, it doesn't mean na guaranteed na credible ang mahahanap mong reference. Meron kasi tayong ibang searching platforms na pwedeng gamitin para mas makapaghanap tayo ng sure na credible references. Pero aminin man natin, madalas sa Google talaga tayo naghahanap. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo ba malalaman kung credible yung reference na nahanap mo sa Google. Again, hindi natin ine-encourage dito na Google lang ang gamitin nyo sa paghahanap ng reference. Take this as a good help. Kasi magtutulungan tayo sa video na to na mas maging fact-checker tayo para hindi tayo nabobogus, hindi tayo na-scam. So pag-usapan na natin. Halimbawa, nakapag-search ka na sa Google, nakahanap ka na rin ng reference. Mukhang maganda at magagamit mo talaga sa research mo. Pero paano mo masisigurado kung credible? 3 bagay ang pwede mong i-check. Una, check the credibility of the website. Di ba kapag nakapili na tayo sa mga lumabas sa Google, ida-direct tayo sa ibang website? I-check mo kung yung website na yon ay talagang credible. Pwede kang maghanap ng reviews mismo ng website na yon. Pwede mong i-search mismo yung credibility ng website na yon. Ang sabi ng mga research professor, kadalasan kapag ang website ay .edu, ibig sabihin kasi nun .education, kadalasan credible yon. Kasi it is an academic website. Pero kung .com lang, medyo alanganin doon. Isa pa, kung ang nature ng website ay parang forum, yung parang merong nagtatanong, tapos merong mga nagko-comment, at doon sa mga nagko-comment nang gagaling yung mga magagandang information, kadalasan, baka hindi yun credible. Though minsan nakakatulong talaga ang mga forum, pero pagdating sa research, baka hindi ganun ka-strong ang credibility niya. Totoo naman na mayroong mga sumasagot din doon ng mga professional. Pero anong malay mo kung experts nga ba talaga sila? Kaya kadalasan, hindi reliable yung ganong mga websites. Hindi na tayo magda-drop ng name ng websites. Alam nyo na kung ano yung ibig nating sabihin. Kung ang website din ay editable, ibig sabihin kahit sinong user, kahit sinong visitor pwedeng mag-edit at mag-input ng data or information, kadalasan, hindi rin yun credible. Pero kung sa pangalan pa lang ng website ay alam mong credible na, ibig sabihin yung website na yun ay talagang kilala at may mga group of experts talaga sila na authors doon sa blogs or doon sa online articles na pinapublish nila, masasabi nating reliable yung source na yun. Pangalawang dapat mong i-check, check the credibility of the author. Kadalasan sa mga credible na websites, ipinapakilala yung mismong pangalan ng author. Minsan nga meron pang pangalan ng editor. At kadalasan nakalagay sa ibaba o sa gilid o sa bandang taas yung credentials ng author na yon. Sino ba yung author na yon? Ano ang course niya? Ano ang trabaho niya ngayon? Saan siyang field expert? Kasi gusto kong tulungan ng website na yon na magtiwala sa kanila. Ngayon, kung mapagduda ka, pwede mong i-search mismo yung pangalan ng author sa internet. I-check mo yung credibility niya, i-check mo kung talaga bang totoo yung mga nakasulat doon sa website. At kung masigurado mo na yung author ay talagang credible, di congrats! Nakahanap ka ng credible reference. Pangatlo na pwede mong i-check, check the credibility of the article itself.
Kung yung information sa isang article ay pwede mong i-verify sa ibang article, gawin mo. At kung magtutugma talaga yung sinabi nilang dalawa, ibig sabihin, credible yon. Example, kung yan ay definition, pwede mong i-verify sa iba. Kung yan ay isang statistical report, pwede mo rin niyang i-identify sa ibang articles. Pero pwede mo ring suriin yung article itself. Tingnan mo yung grammar. Kung medyo mali-mali yung grammar, magduda ka na. Kung tunog informal yung article, parang napaka-informal ng mga salita, gumagamit ng mga slang, o kaya parang napaka-presko ng mga words na ginagamit, parang pinapagalitan ka na nagbabasa, kadalasan baka hindi yun credible. Kasi ang research ay isang formal paper, kaya kadalasan gumagamit din tayo ng formal references. Pero kung nakita mo na maganda talaga yung information, maganda yung pagkakakonstruct, accurate yung information, na-verify mo, mahusay din ang author, may credentials, at reliable ang website, congrats! Nakahanap ka ng credible reference. Kaso 1990s pala yung date, no? Huwag naman sana. Yun lang. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Share mo na rin ang channel natin sa friends mo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.